Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Ang ating pong papaksain ngayon ay ang pagkumpirma ni Mayor Baste Duterte mismo sa kanyang source sa ICC na na-release na officially, legally, nakasobre na at handa na i-serve ng Interpol ang warrant of arrest ni Senator Bongo at anin na general na kasabwat ni Digongong Duterte sa pagpapatupad ng fake at one-sided war on drugs. Ano pong ibig sabihin ng one-sided? May kinikilingan. Yung grupo ni Lapulong, grupo ni Sara, grupo ni Mans Carpio, ni Michael Yang, at ni Richard Lim sa Miuy, mga kaibigan, ang kanyang pinapaboran laban po sa mga kakumpetensya. At meron po siya mga inchik na binulgar sa Quadcom na pinapatay mismo ni Duterte mga convicted drug lords, konbiktado na, nagsiserve na ng sentence sa Davao sa Iway Penal Colony sa Palawan. Pinapatay niya pa sa ayon po sa kanyang girlfriend na naging district police officer ng Santa Ana, Davao City na si Colonel Royena Garma. Mga kaibigan, bago po natin talakayin yung pong epekto itong warrant of arrest na nakabinbin ngayon, handa nang i-serve sa Lunes ng Interpol, mga kaibigan, ay bayan nyo munang magpasalamat muli ako doon po sa mga kabataan na nag-alay ng introduction ko yung Kawal ng Demokrasya, tan. Medyo tayo po ay natouch dyan pero hindi ko pa po memorize. Ganun pa man, bayan po ninyo muli, magpasalamat ako sa mga bagong umu-order ng ating pong libro. Ito pong A Country Run Like Hell. Ang pag-order po nito, tatawag lamang kayo, iti-text yung pangalan ninyo sa numero na yan. Pati complete delivery address ninyo, papadala ko na po kayo ng libro sa kayo na bayaran pag natanggap na ninyo. GCash po, 1,000 pesos. Yung mga sa namamahalan, pasensya na po kayo. Buwis buhay po ang puhunan dyan. Hindi dahil sa papapatay ako, kundi ang mahal ng paimprenta. Mga kaibigan, muli tayo po ay nagpapasalamat sa suporta ninyo, lalo doon sa mga patuloy na nagkakampanya na mag-subscribe dito po sa ating programa. Sa kasalukuyan, meron na po tayong 124,101 subscribers ngayon sa araw na ito habang ako'y nagsasalita. Pero ito nakarang linggo, napapansin ko na meron po na nananadya na ino-operate ako na binabawas-bawasan. Padala-dalawa,
patatlo-tatlo, araw-araw, nag-unsubscribe. Hindi ko po alam kung bakit, pero kasama na po yan sa labanan. Ika nga. Kaya po yung inyong kampanya na mag-subscribe kayo, yan po ang panlaban natin doon sa kampanya ng China at mga kalaban na nandiyan po ngayon sa gobyerno na nagpupumilit na tayo po ay mabura sa YouTube. Napasuspindi na nila kung minsan. Itong pangalawa, medyo nagpaliwanag po ako, sumulat ako, inargue ko sa kanilang panel, nag-appeal ako sa kanilang reason na hindi ninyo ako dapat husgahan sapagkat pinagtatanggol ko lamang ang katarungan dito sa aking bayan. At ang tingin ko sa YouTube, kung kayo'y nakikinig ngayon, ang tingin ko, ang YouTube, plataforma para palabasin ang katotohanan, hindi plataforma para pairalin ang fake news na karakteristik ng mga Duterte loyalist, mga kaibigan. Hindi ko sila tinuturing na loyalist, tinuturing po natin silang mga manhid na Pilipino, bulag na Pilipino, bobo at mangmang na Pilipino. Kung hindi ka mangmang, bakit ka susunod sa isang leader na nakabinbingay ng kaso sa Netherlands sa salang crime against humanity? Nakakaya, kauna-una ang Pilipino na demanda sa International Criminal Court. Ang kauna-unang Pilipino na dapat nakapagsilbi sa International Criminal Court ay hindi natuloy dahil sa nagkasakit. Yan ay si Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi po ibang bansa yan. Yan po ay international. Maraming bansa na kung saan ang Pilipinas ay kabilang po sa mga pumirman yan noong early 90s. Kaya nga lang, noong presidente ng Pilipinas ang nademanda at napapatunayan na mayroong probable cause para siya ay litisin, humiwalay ang Pilipinas sa inisyatiba ng nakademanda na si Rodrigo Roa Duterte, at ito naman ay hindi tinutulan ng mga duwag na senador. Ibang klase na po ngayon ang Senado natin. Pero ito pong warrant of arrest na inilabas ng ICC. Alam ko na po ito, kaya lang pag in-announce ko, baka sisihin ako ng ating po mga tagapakinig sabihin. Kaya hindi nahuli kasi ina-announce nyo agad. Parang ni Bato de la Rosa, magtatago agad. Pero kanina umaga, kinumpirma mismo ni Basti Duterte at inaakusahan ang Malacanang na di umano Malacanang ang may pakanan nito. Ang sabi niya, hindi na tinigilan ng Malacanang ang paggamit ng ICC para sa mga kalaban sa politika dito sa ating bansa. Gunggong na Duterte, bobo na Basti Duterte, talaga ay pandabaw lamang. Dapat kagawad ka lamang ng barangay, sa iyo walang kaalaman. Napakaduwag mo pa, pareho kayo ni Pulong, pareho kayo ng tatay mo na si Duterte. Nagtatapang-tapangan, ang kayang ipapatay mga Kia de los Santos, mga patraidor na pareho ni Percy Lapid. Kaya po ako nung ako'y hinamon niya, hindi naman po tayo nagtatapang-tapangan, kundi ang tingin ko, ginamit ko ulo ko, mabuti na ito, hamon. Ibig sabihin, meron akong magagantihan agad. Hindi ako ambusin. Sapagkat kaya nga ako napunta ng Davao para imbestigahin ko ang pagkakaambus ng isang broadcaster doon na si
Jude Porras pala. Nung hinamon po ako ng duelo o barilan ni Duterte sa harap ng Davao City Hall, tinanggap ko, hindi dahil sa ako ay mayabang o nagtatapang-tapangan. Tinanggap ko sapagkat sa akin pong nakitang katalinuhan, even ang ground, nilaban ako. Lalo na sabihin niyang magdala ka ng 2 extra magazine sa pistola mo. Ang isang magazine, 15 na balang laman. Dati na po kung may 15. Hindi 45 na bala yung aking Glock caliber 40. At yaman hindi naman ako naniniwala sa yabang niya. Sinabi niya, ako 2 bala lang ang gagamitin ko sa iyo. Patay kang hayop ka, karbonel ka. Ang problema, buhay po tayo sapagkat hindi po sumipot sa tinakda niyang oras, tinakda niyang lugar sa Davao. At ako'y nandun, akala mo Hollywood movie, medyo naligo po tayo ng mabuti, maaga, at nakasuot ng mahusay para hindi naman tayo magmukhang mamamatay tao sapagkat alam ko na sa araw na yan may mapapatay akong berdugo ng Davao na founder ng Davao Death Squad. Ngunit talagang mabuti ang Allah, mabuti ang pong Diyos sapagkat binigyan niya ako ng magandang karma. Binigyan niya kami 2 ni Duterte ng karma. Siya ay bilyonaryo. Sa akin pong sekretong kaalaman, nalalaman ko na ang kanyang kayamanan ay nasa 12 billion pesos, mga kaibigan. Tayo po ay wala man lamang 1 million pesos. Pero, ang tingin ko, mas maligaya ako. Ako'y pinapanood ninyo. Bumibili kayo ng libro ko. Di kumikita pa ako. At sapagkat sinusumpa ko sa buhay ko at buhay ng mahal ko sa buhay na tayo po ay hindi bayarang media. At tulad po ng sinabi ko isang araw, pag merong medyang bayaran, okay lang. Ang titignan ninyo kung ano ang kanyang pinakikipaglaban. Kung ang pinakikipaglaban niya ay diskaya, kung ang pinakikipaglaban niya ay mga kawatan dyan po sa Bulacan flood control scam. Kung ang pinakikipaglaban niya mga politiko at mga demonyo na pareho ni Duterte, abay, kahit hindi niyo sabihin bayaran, yan ay kakampi ng mga kriminal, therefore, masahol pa sa bayaran. Pag ang bayaran na media man ay nagpapatuloy sa kanyang ginagampanan bilang purveyor of news at sa crystallizing opinion and honest views, hindi bayaran siya kung bayaran. Tayo po ay hindi bayaran. Ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat nung po sa mga nagpapadala ng bayan dito po sa ating libro. A Country Run Like Hell. Meron na pong kopya ang ICC nito. Nakapagpadala po tayo ng 7. At nandito po ang mga ebidensya, pati mga affidavit nila Las Cañas, kung paano nila pinatay yung broadcaster at kung sino nagbayad. Ang nagbayad ay si Rodrigo Roa Duterte. Yan po. A country run like hell. Sa Tagalog, isang bansa na pinapatakbong parang impyerno. Ako po ang sumulat niyan. Professor po tayo ng kolehiyo sa journalism. At yan po ang back cover. Ako po yan. Medyo mas pogi ng konti doon sa Palamura. Kung ikukumpara nyo sa Palamura at ultimong si Jesus Christ minumura at tameme ang mga Kristiyano. Pinabomba ang mga moske, tameme ang mga Muslim. At kumampi pa ultimo si Robin Padilla
pinagtatanggol itong si Duterte. Bagamat siya nagsasabi Muslim siya, binomba ang the only Muslim city in the Philippines. At sabi niya, kahit na siya mismo sunugin, amoy Duterte pa rin siya. Haram na Muslim. Ganun po man, salamat po sa mga bumibili. Pag bumili po kayo nito, pag natanggap na ninyo, iti-text lamang ninyo ang inyong pangalan at address, papadala na po namin kayo nito. Pag natanggap ninyo, at saka lamang kayo mag-Gcash sa number na yan, ng 1,000 piso, kasama na po ang delivery, kasama ng free, at kasama na rin ang dedication para sa inyo. Ako pong pipirma na. So, ang mangyayari po sa Senado, matutuloy na yung mayabang na mayorya ng araw, magiging dismally minority na sila. Hindi dahil sa anumang factor, kundi nagkasama-sama kasi ang mga bandido noon po sa dating mayorya. Nandiyan sila Escudero, Jingo Estrada, Villanueva, Marcoleta, dalawang Villar. Panay po may kaso yan. At magkakaroon din ng kaso si Alan Peter Cayetano. Yan po ang sabi sa akin ng kaibigan ko sa NBI sa salang obstruction of justice. At yung kanilang Sergeant at Arms na si Aplaska, Major General Aplaska, yan po ay kailangan imbestigahin sapagkat meron sa kanyang pag-ari yung Scorpion machine pistol. Pagka ikaw ay hindi na hinira, bawal po yan sa civilian. At itong si Robin Padilla, nung hindi pa siya Duterte, kaibigan ko po yan. Pinakita niya sa akin ang kanyang mga armas, napakarami armas. Hindi ko alam kung yan ay hanap buhay niya noong araw, kung gun runner siya, hindi ko po alam. Alam ko lamang, ang kaso niya ay dahil sa armas, at nung siya po'y nakalabas sa bisa ng pardon ni Duterte, mga kaibigan, abay, pinakita niya sa akin ang kanyang mga armas. Pagkatapos nun, uli na po na rin pagkikita sapagkat kumampi siya sa mga demonyo. Kumampi siya sa kampo ng gangster na Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ating pong report hinggil po sa nakaumang ng arrest warrant ni Senator Super Alalay ni Digong Bongo. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal de Carbonell, sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Hindi nakakalimot. China, layas!